magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat po ng mga gre-replay nito, manonood po nito. At pakishare na rin po ating video. Leave comment below kung may katanungan po kayo, may suggestion kayo, at susubukan natin gawa ng video o sagutin yung katanungan nyo sa abot po ng aking makakaya. And syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman mo subscribe button at ang notification bell. Okay, at short video lamang po ito. Shout out po sa inyo lahat, sa mga kaka-elector ko dyan na Luzon, Visayas, Mindanao, at sa aking mga kaya YouTuber, content creators at mga followers sa Facebook. Okay, pag-usapan lang natin yung valve clearance ng KLX. Okay, ano ba ang kailangan pa mag-a-adjust ng valve clearance? Siyempre ito yung yung filler gauge. Yan, paliliwanag ko lang kasi maraming nalilito kung alin na ba yung number susundin nila. Yan. Okay, teka, hanapin ko lang yung manual ng filler gauge. Ito po, ayan yung teka lang, subukan ko i-rotate. Ayan, nakikita po ba? Ayan. Dito po kasi, yan. Dito maraming nalilito. Bakit daw? Yan, bakit maraming number? Ayan, bakit may ganyan? Bakit may ganyan? So, para hindi na kayo malito po, ang ginagamit lang kasi namin dito is yung inches. Hindi kami sa mm tumitingin. Mas mahihirapan ka. Mas sanay po kami sa sa inches. Okay, ito kasi medyo burado na, so ang ginawa ko, etong nilagyan kong tanda, binutas ko ng pako itong 4, yung 0.004 inches. Yan, ito ginagamit sa intake ng KLX. Hindi kasi mababasa, meron kasi dalawang number. Yan, yung sa baba niyan, pag bumili kayo yung filler gauge, dito sa baba po mm, sa taas inches. So sa inches po kami tumitingin para hindi kayo mahirapan. Okay, at ang ginasamit, balik tayo sa valve clearance. Ayan po ang standard na exhaust clearance. Ayan, sa mm 0.11 tsaka 0.15 mm, o kung sa inches isa lang po yan. Ito lang yung equivalent ng mm sa inches, kaya po marami yan. Diyan po maraming nalilito, kaya hindi sila makapag-adjust. Yan, so susundin nyo lang po rito. Ayan, pag nag-adjust kayo naman, kaya ano yan, marami yan. Ito cold, ayan, ito sa hot, ito sa cold, ito sa hot, ito sa cold, kaya dalawa yung niya. So sinusunod ko lang po rito yung para sa hot, doon ako nag-a-adjust. So ginagamit ko sa exhaust is 0.06 inches. Ayan. Okay, itong data po nito ay galing sa service manual ng KLX, not owner's manual, service. So dito naman sa intake, ayan, intake sa mm 0.0 0.08 mm. So ganoon din po, pero kasing hot and cold dyan. So alam niya naman ang bakal kapag uminit nag-expand. So sinusunod ko po sa intake. Sa hot po ako nag-a-adjust 4, ay ito, yan, minsan 3, minsan 4, yan 3, pero ginagamit ko sa intake is 4. Pwede rin naman 3 sa inches. Yan, pwede rin naman 3 sa ano po ako nag-a-adjust, mainit. Ayan, basta nakapataan ako. Yan lang po yung anuhin nyo. Yan, ginagamit ko is 4 tsaka 6. Ayan, eto 4, 5, 6 yan, magkakatabi lang po yan. Sa motor yan, di po nagkakalayo yan, dyan lang po yan. Yan, mura lang to, sa 100 lang bili ko sa mga auto supply. Hindi na ako nagpalit kasi ganun din po pag bumili kong bago, mabubura din po yung pangalan. So yun na po tatandaan nyo kay mga kaka-elixir. Yan, ayan yung Yan, ito na sundin nyo sa may red. Ayan,
Yung sa may dulong number yan, 3-6 o 4-6, pwede po yan. Sundin nyo yan. Hindi na po kayo maliligaw dyan. Yan. Tapos i-secure nyo na po yung higpit ng tapit pagkayari. Baka mamaya maluwag. Nangyari sa amin minsan yun, lumubag yung tapit na tayo, natanggal yung tapit screw. So secure dapat, baka lumubag po sa high RPM. Yun po laging check mga kaka-Elexer. Madali lamang po yan. Tapos yung magneto, hanapin nyo yung marker, tsaka yung sa cam sprocket. Kailangan po nakatap ang piston bago mag-adjust. May nga nagkakamali po dyan, nag-a-adjust sila ng valve clearance na hindi nakatap. Yung iba nababaloktot ang barbula kasi tumutukod. So ingat-ingat lamang po. Kaya pinakamadali, para din na kayo sumilip sa magneto, pwede din nyo pong alisin yung cover ng cam sprocket sa gilid po ng cylinder head. Yun, pag tumapat yung marker ng cam sprocket sa may marker sa head, yun, pwede din nyo na po yung adjust yun. 101% nakatap po yan. Pero pag nasa baba yung marker ng cam sprocket, ibig sabihin nasa BDC. Ano yung BDC? Bottom dead center. Ang kailangan po natin is naka TDC. Ano ang TDC? Top dead center. Okay, yun lamang po mga kaka-Elexer. Ipa-flash ko rin po sa screen to nang makikita nyo malinaw. Nawala kasi isa pero yun po galing mismo sa service manual lang kay Elex, hindi po sa owners. Asa mo yung full soft copy nun? Nawala na po teka, hanapin ko wala na dito kasi naglilis po ako ng cellphone. So paano, ganito na po aking video mga kaka-Elexer. At pakilike na po aking page at RR731 Moto Online Shop at 12731. Kung order kayo ng parts ng KLX, PM lang po sa page ko sa RR731 Moto Online Shop. Tayo po ay siguradong presyong pamasa at tayo po ay 100% legit seller. Kahit kanina po kayo magtanong, pwede po kayo magpa-legit check kahit sa ang KLX group. Kilala po ako. Yung pagmumukha na yan, kilala po yan. Okay, maraming salamat po. At puputulin ko na yung ating video. Maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo mga kaka-Elexer. God bless sa inyo. Thank you po and a good day.